Ito ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Seven of Wands. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, lalaban ka kahit ano yung mangyari. Hindi ka magpapatalo. Hindi ka basta-basta bibigay. Kasi alam mo kung ano yung kaya mo. Ang mensahe ng card mo, may inaaral ka, inaalam ka na makakatulong sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. May parating na bagong opportunity para sa'yo. Some of you, meron kang marireceive na text, chat, or email. Yung justice na hinahanap mo, ibibigay sa'yo. Some of you, kailangan mong ibalanse yung mga nangyayari sa buhay mo para hindi ka kaagad magsawa, mapagod, or ma-exhausted. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And kapag gusto mo, lahat gagawin mo para makuha mo kung ano yung gusto mo na ma-achieve sa buhay. Maraming choices na nakakalatag sa harap mo, pero right now, hindi ka pa handa na mag-decide. Magulo pa yung isipan mo. May darating na blessing para sa'yo. Some of you, minamanifest mo yung financial blessing na matanggap mo. Or, ikaw yung magbibigay. Alam ko ano yung tama doon sa mga sitwasyon na darating or nangyayari sa buhay mo. May mga bagay na gusto mong ayusin, itama, at gawin para sa'yo na kailangan ito yung masunod. Kailangan kung ano yung nasa isipan mo, iyon yung mangyari, iyon yung makuha mo. May pinagkakabisihan ka dito na passion. Some of you, may tao na pabalik-balik sa buhay mo. Clarify natin ang Page of Swords, Death, and Ace of Pentacles. May darating dito na transformation sa buhay mo at clarity. Some of you, communication, and you are manifesting blessing na ma-receive mo. And makikita mo na unti-unting magkakaroon ng pagbabago yung mga nangyayari at may bagay ka ditong ma-achieve. Clarify natin ang Justice. The Magician and Ten of Wands. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo. And hindi ka nagkukulang doon. Pinupunuan mo palagi yon. Ginagawa mo lahat ng kaya mo para maibigay kung ano yung tungkulin mo. Kailangan mong ibalanse yung mga nangyayari sa buhay mo para hindi ka basta-basta mapapagod or magsawa dun sa mga ginagawa mo. Clarify natin na ang Seven of Cups, Nine of Swords, and Eight of Pentacles. May nagpapalungkot sa'yo, lalo na kapag mag-isa ka. Naaalala mo yung mga nangyari. Though, alam mo kung ano yung gusto mo. Pero, ang ginagawa mo, sinasantabi mo yung
nararamdaman mo. Binibigyan mo ng attention or doon ka nagpo-focus sa trabaho mo na lumago yung income mo, lumago yung financial mo, even though may mga bagay na nararamdaman ka ngayon na kalungkutan, hindi mo yun iniisip eh. Mas pinipili mong palaguin yung pera mo, yung trabaho mo, yung financial mo. Clarify natin ng Queen of Swords. Page of Cups and Four of Swords. May mga pangarap ka pa sa buhay na gusto mong ma-achieve. Sometimes, nandun ka sa point na gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo. And alam mo kung ano yung gusto mo eh. Alam mo kung ano yung tama dun sa sitwasyon. Clarify natin ang 8 of Wands. The Hermit and the Devil. May binabalik tanaw ka na nangyari sa buhay mo na hindi mo makalimutan. And you feel connected pa rin doon sa past mo. Kasi hindi mo mabitawan yung memories na yon. Very passionate yung memories na yon. Clarify natin the Magician. Four of Swords and Queen of Cups. Hinahanap mo yung pagmamahal na gusto mo, yung pag-aaruga. Kasi may mga time na napapaisip ka, na-stress ka, kasi hindi mo nakukuha kung ano yung gusto mo. And kung ano yung wala sa'yo, gagawa ka ng paraan para makuha mo yun. Clarify natin ang Ace of Pentacles. Five of Pentacles and Seven of Cups. You feel left out in the cold. Nalulungkot ka. Kasi feeling mo mag-isa ka na lang. Wala kang masabihan ng nararamdaman mo. Some of you, nakita ko na dati naramdaman mo yung walang-wala ka. And binamanifest mo na umunlad yung pamumuhay mo, yung financial mo. May mga gusto ka na ma-achieve sa buhay, na makuha. Pero may mga bagay na nagpapagulo sa isipan mo kaya hindi mo makita kung ano yung talagang desire ng puso mo. Palagi mong iisipin na yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, may solusyon dyan. Kapag nahihirapan ka magdesisyon, bigyan mo ng time yung sarili mo to think. Magpahinga ka muna, baka kailangan mo lang talaga ng panahon para makapag-isip. Then, saka mo balikan para malaman mo kung ano talaga yung gusto ng puso mo. Clarify natin Knight of Wands. Five of Swords and Page of Cups. Gusto mo na kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan. Some of you, may tao na nagmamahal sa'yo. Either nakababatang kapatid, anak, pinapakita niya yung care niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo. Some of you, andun pa rin yung feelings mo sa past mo, pero mas gusto mo na lang kalimutan yung mga nangyari kasi mas gusto mong harapin kung ano yung meron ka sa ngayon. Kung ano yung binibigay sa'yo sa ngayon.
Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Innocence. Beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings or heaviness so we can lighten your load. Give us any guilt, anger, or blame that measured your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Ang mensahe ng iyong gabay na katulad ng isang bata na walang kaalam-alam, ganun ka rin na ginawa ng Diyos. Naghahanap ng pagmamahal, ng pag-aalaga. And kung feeling mo mabigat na, kailangan mong pakawalan yung nagpapabigat sa puso mo. Pag-isipan mong mabuti na may mga bagay talaga na kailangan na kalimutan at iwanan sa nakaraan para makabangon ka dun sa pain na yon. Yung pain na yon, pag pinakawalan mo, malaking magiging tulong nun para mas makapag-umpisa ka uli sa hinaharap. Kasi kung baon-baon mo pa yung bigat na yon, hindi mo mararamdaman na may dumarating na sa buhay mo. Kasi attention mo andun pa sa mga bagay na wala na. Basta isipin mo lang palagi na nandiyan ang Diyos para tulungan ka, gabayan ka, magdasal ka lang every time na kailangan mo ng mga bagong ideas or paggabay ng Diyos Ama. Hindi mo man sila nararamdaman pero andyan sila palagi para tulungan ka. Basta isipin mo lang na maging positibo sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Kasi kung magiging negative ka pa rin, mag-isip, yun din yung maa-attract mo eh. Yun din yung darating sa'yo. Kung masaya yung mga nangyayari sa buhay mo or gusto mong dumating sa buhay mo, kailangan iyon din yung i-attract mo. Basta isipin mo lang palagi na maging positibo sa mga gusto mo at palaging kumonek sa Diyos Ama para ma-achieve mo kung ano yung mga gusto mo. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.